Minsan kailangan lang talaga natin ng tiyaga. Pero syempre pag may tiyaga, may nilaga. Hello sir, so good na po yung receiver mo tsaka yung remote mo. So ito na po yung remote mo. Ayan, ayan, nagpipidback na siya. Then gumagana na rin yung alarm niya. Ayan. Ayan siya, gumagana na rin. Ayan, tapos pag inon ko, parang sa susian mo. Ayan o, gumagana na rin. Tapos pag inon ko, gumagana yung receiver. Good po yung receiver. Pag off, i-off ko tong remote para for testing natin kung gumagana ba yung remote to receiver. So pag binindot mo, ayan, wala siyang response kasi naka-off yung remote. So on natin yung remote. Ayan. So good na siya sir. So ship back na to sa'yo. Okay. Okay, so meron tayo ditong customer na pinadala sa atin yung receiver. So ang laman nito ay ayon sa customer natin ay PCX 160. So ito ay nawala ng code at nawala din yung remote. Ngayon i-retrieve natin siya at ipoprogram gamit yung ating MST. Okay, so kailangan natin lang dito ay adapter para sa pagbukas mamaya ng MST. So 12 volts. Ayan. So may kasama din naman tong adapter na positive negative, yung battery clip itong MST natin. Pero kapag wala naman kayo sa motor, meron tayo ditong mga kahit yung ganun charger, yun 12 volts naman yun, pwede rin yun, basta 12 volts ang papasok dito. Then kailangan ting adapter dito ay yung K023. Ayan. So ito yung mga pang 160 series na adapter para sa pag backdoor. Bubuksan natin mamaya yung ating receiver. So mayroon din tayong old na adapter. Ito, gulo-gulo na. Pero pwede rin siyang pang retrieve. Ito yung old na to. Okay, so kailangan lang updated yung ating MST. Then meron na tayong remote dito na bago. Ayan. So ito yung mamaya i-pair natin doon after natin na ma-retrieve natin yung pinaka code. Ayan. Ayan, so ito yung ating remote. Then buksan na natin yung kanyang receiver at pakita ko sa inyo paano mag-pair gamit yung ating MST. Okay guys, so ito yung kanyang receiver. Ayan, so may putik-putik pa. Tagal na rin siguro panahon to sa kanya. So yun, K1ZN2. So yun yung code ng para sa mga 116 na PCX. Then ang kanyang remote same din, K1Z N20 din ang ilalagay natin remote. So ngayon bubuksan natin to. So sa pagbukas nito, aangat lang natin konti to. Then maangat naman to pag natanggal natin yung clip na yan. Apat yan, yung kabilaan. So sikwatin muna natin. Ayun guys, so, kasi one hand ako. Ayun guys, so nabuksan ko na. So ito yung kanyang cover. Okay, so sa labas lang yung medyo maputik pero sa loob malinis naman. So ngayon, ang tatargetin natin dito yung kanyang backdoor na line. So sa mga 160 ay nandito siya sa bandang kanan sa taas. Itong dalawa na to, kung di ako nagkakamali. So tingnan natin sa guide natin. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayun guys, so dito sa aking guide, so yung kanyang adapter, yun pwede yung old na yun ayan, K001 cable. Kung meron kayo sa MS niyo, sa mga wala pang new adapter, pwede nyo gamitin yan. So nakalagay dito, ayan zoom natin. So yung dalawang pin na yun, yun yung ating tutusukin or lalagyan. Then sa positive negative, ayun so nakalagay dito yung red, ito yun So kung ganito nakaharap yung ating receiver, so yung dalawa na to, ayan so ilalim ng resistor na dalawa na yon. So dito rin siya, ayan yung magkadikit na yun, 1, 2, dalawang pin na yan. Then dito sa kanyang, ayan, ganyan yung pagka-form, mali, baliktad, ganito. Ayan, ganyan. Tama ba? So ganito nga. So nandito yung positive sa dulo. Ayun, tapos yung pangatlo yung negative. Yan sa baba. Bali 1, 2, 3 layer. So ito yung palatandaan diyan. Yung dalawang guide na to na magkadikit. Ayan, ito naman yung medyo magkalayo.
So yung mas makitid yung nasa taas, katulad yan sa guide, oh. Diba? So ito yung ngayon ng bandang taas niya. So dito yung positive, then negative yung pangatlo. So pakita ko sa inyo guys, gamitin natin yung old niya na adapter. Ayan, retrieve natin gamit yung old adapter niya. Ito. So itutusok natin yung kulay, nakalagay dyan blue and yellow wire. So meron ako ditong nakaabang na blue and yellow wire, kasama yan sa adapter. Okay, so isasaksak natin sa MST. Pakita ko sa inyo guys paano mag-retrieve ng mga 160 series gamit itong old na cable. Okay, yun guys, so nilagay ko na yung ating positive. Ayan, so ito yung kulay red dun sa wire na yon, ng adapter na yon. So tinap ko dun sa may, ayun, sa may baba. Then ang negative yung pangatlo. So itong black, ayan. So ito na yung ating MST. Ngayon may adapter na yan na nakasuksok na yung ating power. So papasok lang tayo sa K-Programmer, K-Pro. Then punta tayo sa Honda. Then ang nakalagay dito sa guide ay 21 pin. So puntahan natin yung 21 pin. Ayan. Ayan o. So punta tayo sa pinakadulo. Dito sa 21 pin K2P Winner X. Yan yung gagamitin natin. Ngayon, pag okay natin yan, so may nakalagay dito fast read key at full read. Yung gagamitin natin yung full read key ID para mabasa natin yung kanyang code. Okay. So ngayon, itutusok na natin dito. Nasa taas yung, yan, blue na sa taas, yellow na sa baba. So ngayon guys, itutusok ko muna yung wire. Pakita ko sa inyo. Yan guys, so nakatusok na yung ating wire na blue and yellow, kagaya ng nakalagay dun sa guide. Then i-click natin yung full read. Okay, so pakita ko sa inyo. Yan guys, so kinlik ko yung full read. Ayan, so nakatusok ako. So hintayin natin hanggang mag 100%. Tingnan natin kung ano yung mariread niya na code. So yun guys, lumabas yung, tanggalin na natin. So lumabas yung kanyang code. Ayan. So lumabas dyan yung KID1 ang gagamitin natin. Yung 251931200. Kasi yung pangalawang KID na yan 2. Yan yung K2 na yan. Yan yung code ng remote. Okay. So pag bumibili kasi tayo ng remote, meron kasi siyang code. Na syempre pag pinasok natin yung KID na yan gamit yung KID1, ngayon kapag naipasok na natin, na-pair natin yung remote na bago, lalabas na ngayon itong KID na to. Ayan o, yung 167, makikita nyo sa baba, 167352020. So lalabas yung code na yan kapag na-pair na natin yung remote. So ibig sabihin, yung remote na yon yung nakaregister dyan sa, ayan, sa KID na yan. Okay? Kaya nagdadalawa yung KID natin kasi yung una, yun talaga yung code ng receiver, dahil yung K2, yan yung code ng remote. Okay? So ngayon, papakita ko naman sa inyo kung parehas ba ng mariread gamit itong ating K-Programmer. So tandaan nyo yung code ha, 251931220. So gamitin naman natin itong isang latest natin na K-Programmer adapter. Ito kasi isasaksak lang natin sa likod. Ayan, salpak lang siya doon. Then same din naman, meron siyang dalawang linya. Okay, so pakita ko sa inyo guys. Okay guys, so ito yung ating adapter, nakakabit na. Ayan, so nakasuksok na. So nakasuksok na rin yung socket. Then nakahinang. Ayan, hininang ko siya. Okay. So yung adapter ko hindi kasi nagkasya dito, hindi maabot dito. So doon ko sinaksak sa taas ng MST. Pwede naman yun eh. Ayan. So importante magka-power. Ngayon punta tayo doon sa K-Pro. Then pasok tayo sa Honda. Then punta tayo sa pinakadulo. Ayan o, yung 21 pin. Ay, sumobra. Ayan. Yung may Winner X. Then okay natin yan. Tapos full read KID. Okay. Okay. Ay sus. So pag nag-field, ibig sabihin may problema itong adapter. So baka sira itong adapter ko or nag-loose. Kasi pag nag-field na ganyan, ibig sabihin kaya walang power ito. Okay. So check ko muna. Ayan guys. So kinalas ko yung cover. Kasi hindi umaabot yung pin. Kasi pag doon pala natin dinaan sa taas, magpa-power lang yung MST. Pero mag-fill siya kasi hindi niya power mismo yung pinagdaanan. So sinaksak ko siya. Ayun, nagka-power na siya. Ayun o, pinaklas ko lang yung cover.
So, kasi itong adapter na to, hindi kasi para sa kanya to eh. Pang ibang adapter to eh. So, ngayon, ayan, nakahinang na. So, pasok tayo doon sa kay Prole. Ayan. Kaya nag-failed siya kanina dahil mali yung power supply. Then, punta tayo sa 21 pin. Ayan. Tapos, okay natin. Tapos, full read natin yan. Ayan. Okay. So, tingnan natin ngayon kung same ba yung na-read kanina at na-read ngayon. Ayan. So, mabilis lang naman yan. Ayan, makikita nyo naman yung percent. Ayan o, hanggang 100% lang naman yan. Okay. So, yun. 251-931-220. Same din siya na nababasa ng code kahit gamit natin yung adapter na to or yung old na adapter niya, yung may wire kanina. So, kung ba nailagay yun? Ayun, nasa taas pala. Okay. So, same lang din. Ngayon, nakuha na natin yung pinaka-code na yan. Magre-register naman tayo ngayon ng receiver sa remote naman. Okay. So, ito naman remote. Ayan, makikita nyo naman dito kapag naka-red, yan yung off. Tapos, pag naka-long press nito at na-green, yan yung on. So, ito yung off. Okay. So, re-register natin siya. Testing natin dito sa MST. Ayan. So, may register dito ng ayan o. K-register. Ayan. So, ngayon, tatanggalin mo natin yung hinang na yan pag magre-register tayo ng remote. Okay, para sure. Tanggalin ko muna. Okay, good. Yun guys, tinanggal ko na yung pinaka-wire. Then, lagyan ko ba ng cover baka kasi may magdikit na mga tornilyo yan. Masira yung ating receiver eh. Ayan. So, ayan. So, naka-read mo na. Sundan natin kung ano yung lalabas doon sa screen. So, click natin yung K-register. Then, ipapasok natin yung code. Ayan. Okay. Tapos okay. Ngayon ipapasok natin yung code. Ano ba yun? Nakalimutan ko na yun eh. 2 5 1 nakalimutan ko na. Wait lang, tingnan ko muna yung code guys ha. Okay guys, so yun, hindi ko na naipakita, denial ko muna eh. So ito yung code nya, 251-931-220. Okay, so yun yung code natin na na-retrieve kanina. Ngayon, okay lang natin yan. So, okay na natin. Ayan. So, pag okay natin, K-matching. Ayan, nakalagay dyan, oh. Ayan. So, ito naka-read muna. Ayan, naka-read muna siya. Ayan, oh. Naka-read siya. So, sundan natin kung ano yung lalabas dun sa mismong screen ko, ano sasabihin niya. So, 4 Gagawin ang motor ng maayos at tama. Garantisadong gawa ay pangdalubhasa. Simple lang gumalaw at hindi nandadayan. Ang customer ay masayang uuwi at aandar ang motor ay banayad. Okay. So, sabi dyan, please turn on the remote control key. Press the key, display green. So, long press natin hanggang mag-green. Ayan. So, nag-green na. Lapag natin doon uli. Ngayon, press natin yung OK. Ayan o. Kita nyo, may ilaw yung remote. So, pag ilaw ng remote, key registration complete. Please use the key detection function to check if the key is functioning properly. Okay. So, okay natin yan. Tapos, meron siyang K-register. Check K-ID. Okay na. So, okay natin yan. Tapos, okay. Mali. Tama. Ulit. Mali ako nang pasok eh. Napindot ko yung K-ID. So, exit muna natin to. Patay mo natin. Ayan.
nagkamali ako ng pindot. Dapat check lang eh. Yan. Nag-register sa uli eh. Okay. So, pasok ulit tayo sa Honda. Then, okay. Tapos to. Kasi napasukan ko yung register uli eh. Dapat check. Ano lang. Yan o. Yan. Yan. Okay. Okay. So, tingnan natin yung remote. Please connect the ECU and prepare the key. Yan. Operate sounds. Tingnan natin. Yan o. Operate the key button. If the buzzer sound, the key function is normal. Yan. Yan o. Yan o. Yan o. Yan yung pinipindot ko. Ayan o. Ibig sabihin, good na yung remote natin tsaka yung yun, nakalagay yun, operate the key button. Susundin natin yung buzzer. Ayan o. Ibig sabihin, good na siya guys. Nag-pair na siya. Ayan. So, yan yung MSC natin. May kakayanan siya mag-pair ng mag-retrieve at mag-pair ng remote. Ngayon, for confirmation, papakita ko sa inyo guys sa aking tools naman sa dito naman sa ating ito to. Papakita ko sa inyo kung functional. Ayan o. Ayan, nag-buzzer siya. Ayan. Papakita ko rin sa inyo doon mamaya. Ayan. So, okay. Ayan, so good na siya. Okay. So, exit na tayo. Exit na tayo dyan. Ayan. So, pag na-test natin ng ganon at narinig natin yung buzzer or yung mismong receiver na tumunog ng ganon, ibig sabihin good na yung ating receiver, naka-pair na. Ngayon, guys, for confirmation niya, papakita ko sa inyo dito kung working na yung ating receiver. Okay. So, hanapin ko lang yung aking adapter. Then, check natin mamaya. Okay guys, so ito na yung simulator. So, nakita ko na yung adapter. Ngayon, i-test natin. Hindi lang kasi pinadala yung ECU. Kasi pwede natin i-test yung receiver to ECU kung match sila. Ang pinadala lang kasi sa akin yung receiver. So, pwede naman yun. Okay, ngayon testingin natin yung kanyang feedback at yung remote to receiver. For confirmation lang, confirmation lang. Kasi gumagana na kanina sa MST. Ayan. Ayan. So, kita nyo guys. Ulit. Ayan o. Ibig sabihin, may feedback yung remote to receiver. Ngayon, testingin natin, on natin. Ayun o, nag-on na siya. Di ba parang sa motor din, pag pinindot nyo yung knob, lalabas din siya. Ayan. Tapos pag on, ayan o. Yung nag-on yung signal, ibig sabihin gumagana yung receiver. Good yan. Kasi pag hindi umilaw yung signal na yan, ibig sabihin sira yung receiver. So off natin. Ayan. So makita mo gumagana yung solenoid. Tapos off. Hindi natin mag-off. Tapos off natin din ito. Testingin natin, no? Long press. So pag red, ayan siya. Ayan. So hindi siya gumagana kapag naka-off yung remote. So on natin yung remote. Ayan na siya. Ayan. So gumagana na siya guys. Then pag on, gumagana yung signal. So ibig sabihin, working na yung ating remote. Okay, so ipapaship back na to sa customer. Ayun. So baka na-encounter kayo ng mga ganito. Nawalan kayo ng code, nawala yung remote. Ayan. Or gusto nyo mag-change ng code, or mag-change kayo ng receiver, or magpapalit kayo ng lumang ECU. Ayan. Contact lang kayo sa akin guys. Gagawa natin yan, okay? So, off na natin tong ating okay, so bye-bye. So guys, so tingnan natin kung pumasok ba yung remote code. So sinasabi ko kanina, yung 167.352.020. So tingnan natin, i-read natin siya ulit. Ayan. So tingnan natin kung yan bang sinasabi ko kayo na yung K-code 2, yung K2. So tingnan natin kung ano yung pumasok na code. So full read natin yan. Okay. So hanggang mag 100%. Garantisadong sakto ang gawa. Gagawin ang motor ng maayos at tama. Garantisadong gawa ay pangdalubhasa. Ayun.
So ito na siya guys. So meron na siyang, ayun, pumasok na yung code natin, yung 167 na yan, 352020. 167352020. Ayan. So pumasok na yung KID kasi meron siyang 6 na slot. So every time na magdadagdag kayo ng remote or nawala yung remote nyo or magre-register kayo ng remote, lumalabas siya dyan. So ito naman, pwede naman burahin lahat yan, pero pag puno na yung, mayroon pa naman siyang bakanting slot eh. 6 pa naman ito. So mayroon pa siyang 3, kaya mayroon pa tayong 3 remote na pwedeng ipasok dito sa ating receiver. Okay, so yan yan guys. So yan yung mga naka-on. Ay, ito yung naka-on. Yan. Kasi yan yung bagong pasok. Yung dati na yun naka-off na yun, pero yun yung record lang niya na pumasok dati. Then yung pa rin yung original code niya, na kapag papaandara natin yung motor na walang remote or naka-off yung remote, yan, under siya, emergency code na rin yan. Yan sa taas na yun, 2519312220. Ngayon ang pumasok, ito na yung bagong remote natin na naka-register. Ngayon, every time na magpapasok tayo ng remote, dadagdag yan dyan. Okay, so pag puno na yung ating KID or yung ating EPROM, pwede nating ipa-reset yan. Okay, so yan lang guys, pinakita ko lang sa inyo, and bye bye.